Okay, another reaction video tayo mga kapatid mula dito kay Melvs Castle. About pa rin to sa usaping West Philippine Sea o sa ating EEZ, mga tol, Exclusive Economic Zone. Ang sabi rito sa title ng video panonoorin natin, Gibo may ultimatum sa research vessel. No, bombayin nyo pag hindi lumayas, tirahin nyo ng missile. Sabing ganon mga kapatid dito sa title. No? Di natin sinasabing si Secretary Gibo Teodoro may sabi nun malamang ito'y sabi ng may akda o sino man ang gumawa ng video, si Melvs Castle mga tol, kasi ako pwede ko mag-title ng ganyan no? Pero dililinaw lang natin mga kapatid, no? Baka kasi may mag-akusa na wala namang sinabing ganyan si Gibo Teodoro. O ayan, nililinaw ko na sa inyo, no? Pwedeng ito'y galing sa malayang pahayag o galing sa malayang pamamahayag, no, ng kanyang saloobin. Freedom of speech kung tawagan mga tol, no? Kasi kung ako magsasalita, no, pag may nakita kayong pakalat-kalat na Coast Guard o kaya vessel ng ibang bansa dyan na pumapasok sa teritoryo natin, water cannon nyo na agad. Diba? Unahan nyo na, no? Harangin ninyo, banggain ninyo. Sa naman pakalat-kalat dyan. Anyway mga kapatid, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito, trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mas maraming fighter jet at mas maraming attack helicopter. Yan ang dahilan bakit gusto ni Secretary Gibo na matapos na ang EDCA site sa Cagayan de Oro. Hindi, actually, gusto nating lahat yun. Mas marami tayong attack helicopter, mas marami tayong fighter jets, mas marami pa tayong barko, mga assets. Sana dagdagan ng assets natin mga tol ng gobyerno kaysa kung ano-ano pinagtutuunan nila ng pansin, di ba? Mas maganda palakasin nila yung sandatahan natin para whenever na may papasok ditong mga barko, submarine man yan o barko, research vessel man yan o mga militia o mga fishing boat ng ibang bansa, nagagawa nating harangan at palayasin natin papalabas ng ating teritoryo. Mas magiging capable kasi itong i-accommodate ang mas advanced na fighter jet. Inaasahang dito rin i-deploy ang 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Binubuo ito ng attack helicopter equipped ng missile, advanced aerial vehicle o attack drones at super Tucano. Inaasahang maglalagay rin dito ang US Air Force ng F-16 fighter jet at F-22 Raptor na kasalukuyang nasa basa Airverse lang sa Pampanga. Lalakas ang depensa ng AFP sa Mindanao at sa bandang ibaba ng Philippine Rice na umiinit ngayon sa tingin ng China. Biro mo Philippine Rice mga tol, no? Sa kabilang bahagi ng Pilipinas yan. Diba? Makakakita ka doon mga tol nag-ro-robing na mga barko ng China. Kung makikita mo talaga kung gaano katigas sa mga mukha nila Pupunta sila doon sa bahaging yon. Bakit? Sakop pa rin ba nila yon? Papaspasan namin yung pag-develop dito kasi kailangan lumipat ang 15th Strike Wing dito. Ito ang home ng 15th Strike Wing. Magiging maintenance base ng 15th Strike Wing, magiging training base ng 15th Strike Wing, at dito ibabahay ang kanilang mga asset. Humupa na kasi ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero ngayon, nagsisimula na naman, mga tol, no? Kung meron man tayong dapat suportahan na gobyerno, mga tol, yung talagang nakikita mong willing ipagtanggol yung ating mga mamamayan. Diba? Hindi yung pinapakita yung tapang sa kapwa Pilipino lang. Pag sa kapwa Pilipino, lakas maninda ka, lakas manakot, diba? Pero pag usapang ibang bansa na mga tol, tropahin na lang natin, di natin kaya yan. Mga ganon, no? Hindi dapat ganon Pero nito lamang isang linggo, may unauthorized Chinese research vessel na pumasok sa ibabang bahagi ng Philippine Rice. Napakalayo nito at hindi agad mapuntahan ng PCG. Pero pinalayas na daw yan ng Philippine Air Force Patrol. Ang kaso, umalis nga, bumalik naman agad isang araw lang ang nakakalipas. Ang nakakagigil ang China. Pero ngayon nakakagigil talaga, biruin mo. Ganyan ba yung mga mga bansang kakaibiganin mo? 'Di ba, traidor? Nanatili daw to sa labas ng EEZ ng Pilipinas at nag-iingat ang mga Chinese. Baka pag pumasok kasi ulit yan, arestuhin na yan, 'di ba? Able to monitor this morning around 7:40 in the morning with a distance of 210 nautical miles
So lagpas na sa 200 nautical miles. East of Siargao Island, Surigao del Norte. Their names are Shangyang Hong 3. The second one is Jageng. And then the third one is Shangyang Hong 10. Dumaan. Ito matindi. Alam nyo ba, mga tol, na pinangalanan na rin ng China yung Philippine rice? Nahanapin natin mga tol kung anong pangalan ng Philippine rice sa China. Ito mga kapatid, balita pa to nung 2019 mga kapatid. No? Philippines follows China moves to name Benham rice features mga tol. Yung mga underwater features mga tol. Katulad nito, no? Manila, Philippines following China's footsteps. The Philippines recently submitted name proposals for undersea features on Benham rice o dun sa Philippine rice mga kapatid, also called the Philippine rice. Off the coast of Aurora that Beijing had earlier named. Ba nauna ba yung Beijing magpangalan mga kapatid, no? No, dito. That Beijing had earlier named. Yan dito yan mga kapatid sa Benham rice. No, ang sabi rito, early last year o 2018 siguro 'yon, no? Kasi ito 2019 pa 'to no? Early last year, the International Hydrographic Organization rejected the Philippines' bid to reverse the approval of China's proposals to name undersea features Haidongging Seamount, Jinghao Seamount, Tianbao Seamount, Jeju Seamounts, and Kukiao Hill in Benham rice. Pero mo pinapangalanan nila mga tol. No, pinapangalanan nila yung mga undersea features sa Benham rice. Sabi rito, according to documents seen by Philstar.com, the Philippines National Mapping and Resources Information Authority o NAMRIA submitted names for 16 undersea features during the IHO Subcommittee on Undersea Features Names meeting on October 25, 2018 in New Zealand. Ipinagtanggol pa to ni Ipinagtanggol pa to ni Harry Roque mga tol. No, ni Harry Roque, pinagtanggol niya pa yan. Sabi niya rito mga tol, ayan yan. Lawyer Harry Roque, presidential spokesperson at that time, presidential spokesperson siya ni Duterte, di ba? Played down China's naming of the features, arguing that China has given names to many things. Mahilig daw kasi talaga magpangalan ng China sa maraming bagay. Sabing ganon. Siopao, Mami, all these were named by the Chinese, Hototay soup, but this did not mean that they own this, he said. No, pero eto mga tol ang tanong, bakit mo papangalanan yung isang lugar na hindi mo naman nasasakop? 'Di ba? Ganun katindi China mga tol. No, so balikan na lang natin 'to, no? Lunch talaga. But it never loitered. So, once siya lumiko ulit. Hindi lang pang militar kaya minamadali ang Cagayan de Oro Air Base, kundi pang warehouse daw ng US Air Force. Hindi naman sinabi ni Secretary Yubo kung pwede ditong mag-imbak ng mga missile at mga pampasabog. Pero syempre hindi yan babanggitin. Dito sinabi lang na for humanitarian assistance pag may mga bagyo. Sa kabilang side naman may EDCA side for warehouse for humanitarian assistance and disaster response. Pati rampa para sa ganon makapreposition ang US ng kagamitan para sa disaster response. At madali na lang ang pagkuha ng goods pag kailangan. Dapat kung papasok ulit at hindi matatakot sa warning ng Philippine Air Force, mapipilitan talagang arestuhin niya ng Philippine Coast Guard. Nagpadala na. Dapat nga ganun no? Pag pumapasok sa territorial sea natin, wala kasi exclusive economic zone, tinuturing siyang high seas. No? So pwede talagang dumaan dyan yung mga international boat nang hindi na kailangan ng permiso. Yun lang ang problema mga tol. Diba? Kahit halimbawa dumaan yung yung attack submarine ng Russia mga tol. Diba? Innocent passage mga tol. At tinatawag na freedom of navigation. No? May ganun tayo Kaya maganda rin yung maganda rin yung maritime zone act na ipinasa at sana nga maisakatuparan na yon yung parang highway daw na dapat doon lang talaga dadaan at hindi pwedeng magpakalat-kalat dyan o loitering. Kasi ng barko ang PCG para akyatin yan pag nanggulo.
kayo? Anong masasabi nyo sa balak sa Secretary Gibong mag-deploy pa ng mas maraming US Air Force fighter jet? Okay, ikaw, ano ang masasabi mo mga tol, no, dito sa mga balitang to, dito sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea at maging sa kabilang bahagi ng ating karagatan na matagal na, 2018, 2019 pinangalanan na ng China, may Chinese name na mga tol. Yung Benham Rice, yung mga undersea features ng Benham Rice, may Chinese name na mga tol. O, biruin mo, tapos bigla ngayon may dumarating na mga Chinese research vessel. Naku po, dapat yan talaga chinecheck ng ating pamahalaan, chinecheck ng mga PCG natin. No? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.